Isang milyong-milyong palakpak para sa kanya. Ladies and gentlemen, let's welcome Engineer Georgian Gonzalez. Hello. Hello. Hi. Mag-hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Good afternoon, everybody. Again, ako si Georgian. Lahat ba kayo kahapon nandun sa ating OPP? So far, nandun ba lahat? Yung iba wala. But bukod kila ma'am, no? Basically, siguro lahat nandun, ano? Except din sa'yo. But, you know, I'd like to congratulate everybody for a job well done last night because maganda yung naging crowd natin kagabi. Although hindi tayo ganun kadami, but very quality yung mga prospects ng kagabi. And hopefully, yung naging event natin kagabi, masundan in the next coming days while I'm here. And Doc Ed, as our president, and together with the co-owners like Francis Miguel and John Asperin, would want to congratulate you also in behalf of the management and owners. We'd like you to know that we appreciate your effort last night. So sa mga darating na araw pa, I'm sure magkakasama tayo, magiging maganda pa yung ating pagsasama dito. Kaya palakpakan natin yung mga. So, today, as usual, I'll be conducting an NDO, and then later on, meron kaming pupuntahan to because I'll be the closing part later on dun sa event mamaya. But then again, yung NDO, as we always say, New Distributors Orientation, NDO. So this is very important, especially dun sa mga prospects, sa mga downlines ninyo na naka-attend na ng OPP. Ang rule lagi sa NDO is that your downline should attend the NDO at least after 2 days or 48 hours. So I hope may mga leaders po dito sa Singapore na nag-conduct ng NDO because your business here cannot grow by just doing OPP and product demo. Ang nagpapalaki ng network actually ay NDO because there's where you motivate your group. The NDO actually teach our downlines how to do the business effectively. That is where they get inspiration, motivations, and everything. So, in the next few months na puputok kayo dito and we project na lalaki talaga ang Singapore, I hope that you as leaders here will step up that, you know, you will be conducting NDO one day also. That's why it's very important na may recording tayo ngayon such that, you know, you get a copy tapos pakinggan nyo parati because about 14 years ago when I started in network marketing, ganun din ako nakikinig lang, nagtitape, nagdi-video, and eventually pinakikinggan ko parati. One good thing about NDO is that different speakers, iba-iba yung experiences nila. So iba-iba yung makakukuha mo. Hindi katulad po ng OPP, pare-pareho yung OPP. NDO is actually different. So sa NDO dito, first topic dito is, you know, we deal about yung pinaka-basic na na-encounter natin, lalo na yung mga downlines and prospects natin, is where we call yung fear. Okay? Yung fear and doubt ng maraming mga prospects and even you. Well, I'd like to talk to you muna sa mga leaders na dito. As far as you're concerned, kahit na overwhelmed ka na sa AIM Global, kahit na gusto mo nang gawin to, but as long as meron ka pang fear or doubt, kahit single, kahit na cloud of doubt lang, kahit 99% ang belief mo sa business na to, pero may 1% doubt ka, either sa company, sa sarili mo, sa capacity mo, sa products, hindi lalabas yung potential. So even before you start the business, when you go home tonight, kailangan tanggalin natin yung fear at saka yung mga doubts natin. Ako, isa sa mga pumigil sa akin para mag-join dati sa networking because may fear ako. May doubt ako. Ang dami ng doubt eh. Doubt sa sarili mo, baka hindi mo kaya to, hindi mo linya, baka, you know, ang AIM Global is 4 years na unahan to. Kagabi, may dalawang batang nagtatanong sa akin na, you know, kanino daw na yung dalawa kagabi? Sa inyo ba, no? Marami silang mga questions, but if you will derive yung underline, no, kung bakit marami silang tanong, because they got very interested in this business. Unfortunately, marami silang doubt. Kaya sila maraming tanong kasi gusto nilang maalis yung doubt nila. So, in fact, pag meron kayong mga prospects na pinapa-attend, tapos ayaw nila yung mag-join, minsan hindi dahil sa pangit yung negosyo natin. Minsan, ang doubt nila, ang fear nila, yung sa sarili na nila. Na baka meron, hindi sila mag-succeed, baka hindi nila linya to. You know, a lot of people, when they go out of their comfort zone, they feel uncomfortable. Marami sa atin ang gusto natin, security. The basic necessity of being secure. Yung feeling of security, ang gusto ng maraming tao. And yung ikaw, to go out of your comfort zone and try something new, na walang kasiguraduhan and very risky for you, medyo, alam mo yun, lahat ng discomfort mararamdaman mo, lahat ng doubt mararamdaman mo.
And among those fear and doubt na mararamdaman ng maraming tao is the fear of failure. Because a lot of people, syempre, most people do not want to fail in whatever endeavor they will do. So, ibig sabihin dito, meron tinatawag na fear of failure. In fact, even you. Kaya nga, dapat mag-e-ND okay parati because sa'yo pa lang, dapat sa mind mo, clear ka na. Dapat dito, hindi ka natatakot sa failure because ang di alam na maraming tao, ang precursor ng success, before you even become successful, you will meet or you will have to fail a lot of times. May mga small setbacks ka eh. Dito sa business na to, maraming hindi maniniwala, may Indian ka. Setbacks to, pero ano lang siya, temporary lang. Nangyayari siyang permanent defeat if you actually quit. Ang masasabi ko dito, no people ever fail in network marketing. People only quit, that's why they fail. But as long as you're here, kaya ka namin gawa ng paraan. As long as ginagawa mo yung business, kaya mo gawa ng paraan. What I mean is that, hindi ka naman ito pabilisan eh. Patatagan ng network marketing. Hindi ito yung tipong kailangan maging mabilis ka para makuha yung goal. Hindi ganun yun eh. Ang success dito is that, syempre, ultimately, lahat tayo makarating sa finish line. Pero irrelevant na kung gaano ka katagal o gaano ka kabilis. So dito, ang importante, huwag kang mag-fail. And do not worry about failing or failure. Worry about the chance you miss when you don't even try. Di ba sabi nila, one famous author says, yung sinabi ko that, don't worry about failure. A lot of people, they worry about failure. This way, because of their worry of failure, their fear of failure, they don't even try. Hindi sila sumusubok. So, you don't have to worry about failure. You worry about the chance you miss when you don't even try. Because upon trying, may chance kang makukuha, meron kang opportunity. Pero pag hindi ka nag-try, alam mo na kagad na mawawala sa iyo yung chance. So, ako, katulad ko, dito ako natakot because number one, di ko linya ang network marketing. Hindi ako marunong magsalita sa lang sa harap na kinakabahan na ako. Tatlo lang kausap ko sa harap, nakikihina ako sa nervyos. Siyempre, being an engineer, hindi mo naman linya yung marketing. But ako, natutunan ko na lahat ng bagay napapag-aralan. Lahat ng bagay natututunan. Kung ang puso nga natuturuang magmahal, puta. Tama ba yan? Tama ba yan? So, peace, no? So, ito yung fear ng marami. So, bakit namin pinaiintindi dito? Kasi, para maging malawak, maging broad-minded ka, para pag may mga downlines ka o prospects ka na hindi naniniwala, more or less, there's nothing wrong about our business. There's nothing wrong about our industry. Sometimes, ang problema nandun sa prospects natin because meron silang fear and you have to understand that. Yung iba naman, merong fear of rejection. Okay? Ayaw nilang nare-reject kasi you will have to make a lot of approaches sa mga prospects ninyo. Sama ka sa akin, recruitin mo, isasama mo si ganito, si ganyan. So, mare-reject ka. But for me, ako, dinaanan ko din to eh. And ang height ng success mo sa network marketing will highly depend kung gaano ka kadaming beses na reject. Marami kang rejection talaga dito na encounter. Para sa akin, you don't need to be emotional. Sa ganitong business, pag naging emotional ka, mag-upit ka eh, kasi marami hindi maniniwala. Pag naging emotional ka, ayaw mo na itong business na ito. Pero ako, history will tell you that a lot of people, especially those who have been successful or who have succeeded in life, these are the people na marami silang na-encounter na fear before. So, alam mo, ito yung mga taong maraming na-encounter na rejection before. Kung sino yung mga number one dito sa network marketing, lalo na sa global. Kaya sila number one kasi marami silang approaches na ginawa. Pero sa lahat ng approaches na gagawin ko dito, lahat ba naniniwala? Hindi. Kaya numbers game siya. So which means, para may mga maniwala sa'yo, kailangan marami kang kausap. So, ganun din to. Dito, hindi mo may iwasan to eh. Pero dito masasanay ka. Ang tawag namin dyan, yun nga, parang kalyo. Yung kalyo ng mga sapatos, masakit sa una. Pero pag sanay na, wala nang pakiramdam. Di ba yun yung kalyo? So, umapit. Pero pag tumatagal na, kalyo na siya, wala na siya pakiramdam. Ganito dito. So, una lang masakit, pero pag sanay ka na, kakalyuhin ka rin. So, like me, I've been here for 14 years, even though I'm successful. Do you think nare-reject pa rin ako? Do you think nare-reject pa rin ako? Of course. Pero, sa akin, hindi ko na iniinda yun. Hindi katulad ng bago ko. Kasi, sanay na. Tsaka pangalawa, pagka malawak yung pagkakaintindi mo sa network marketing, if people do not believe you, actually, sila yung nawawalan, hindi ikaw. Minsan ang understanding mo, kaya ka nasasaktan kasi may vested interest ka sa recruit mo na pag hindi sumama, nasasaktan ka. Pero pagka tumagal na, broad-minded na intindihan mo na kung gano'ng kalalim ang network marketing, whenever you
show this opportunity to your friends at ayaw nila, actually hindi ka nawawalan sila. Kasi kaya hindi sila sumama, ikaw makakahanap ka pa ng iba eh. Pero sila, pag hindi sumama o kaya humindi sila sa opportunity, they can never find any other opportunity again. Samantalang ikaw, pag hindi sila sumama, makakahanap ka pa ng iba mong kaibigan na sasama sa'yo. Look at me about nung nagsimula ako. I told you last night when I joined network marketing, yung nadala ko sa seminar, yung nadala ko, bukod yung na-seminar ko sa labas, bukod yung nakausap ko sa coffee shop, bukod yung nakausap ko sa bahay, basta yung nadala ko lang sa seminar. Physically, in 1 month, nakapagdala ko ng 33 in 1 month sa loob ng seminar. Siguro nadala ko sa loob ng isang buwan, mga 100 people. Kasi dalawa lang pinagawa sa akin ng friend ko nung June. When I joined, nung una sa network marketing ko, si June kumikita ng mga 180,000 a month. At the time, 1996, bago kotse, malaki yung 180,000, maliit. Malaki yung... So sabi ko, June, ano gagawin ko para kitain yan? Dalawa lang ang sinabi sa akin. Hindi ko malimutan yung dalawa na yan hanggang ngayon. Yung dalawang sinabi niya sa akin, George, pag-aralan mo lang at magdala ka ng tao. Sabi ko sa kanya, June, hindi ako nagbibiro. Anong nagagawin ko para kumita ko dyan? Kasi, for all I know, ang kitain ng 180,000, very complicated. Mahirap kitain yan, di ba? So, ang ina-expect ko na isasagot niya sa akin, very complicated na sagot, paano at kikitain yun. Kaya lang, to my surprise, his answer at that time was only two. Sabi niya, number 1, magdala ka ng tao, pag-aralan. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Ano bang gagawin ko? Yun nga, magdala ng tao, pag-aralan. Pag-uwi ko, hindi ako nakatulog eh. Alam niyo kung bakit? Sabi ko sa loob-loob ko, dali pa yung imam. Magdadala lang, yayaman na ako dito. Eto na, yung pag-aralan madali. Yung pagdadala mahirap. Yung pala mahirap. Dala ko ang dami, 33. Alam niyo out of 33 na naniwala? 3. Ayoko na eh. Quit na rin ako. Isipin may rejection. 30 plus. Even my mom, ayaw na ako mag-networking. Una kong paycheck sa atin, 1,253.90 centavos. First month. 3 recruits, first paycheck, 1,253. Puyat ako araw-araw. Kasi gabi na ako pinakakawalan ng sponsor ko eh. Pupunta ako na sa opisina namin 7 o'clock. Matatapos alas 9. Kakain pa kami, tuturuan ako, pakakawalan ako alas 11, alas 12 na. Kinaumaga, ng pasok ko alas 8. Isang buwan, 1, 2. 3 na niwala. Malaki maliit. Malaki to. Malaking kahihiyan ang inamin. Because I was telling my friends, kikita ng malaki, tas 1, 2. Even my mom, she doesn't want me to continue anymore. She didn't want me to continue anymore.